Hello mga kababayan. So guys, itong mga kongresista na tumatakbong senador o kaya yung kamag-anak nila na maging senador sa darating na halalan sa Mayo, wag niyo iboboto guys. Kasi ito yung mga hindi bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Ito sina Erwin Tulfo, Lani Mercado, Jolo Revilla, tapos itong si Camille Villar. So, hindi sila bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Ibig sabihin, etong mga to, maaring, kasi sila mismo kumakandidatong senador. Etong si, Erwin Tulfo, ang alam ko number 1 siya. Tapos etong si Camille Villar. Pero ang alam ko, hindi siya pasok sa Magic 12. So, eto naman si, Lani Mercado, at saka si Jolo Revilla, alam naman natin na kumakandidato si Bong Revilla para nga ma-re-elect siya, di ba? Sa dating na Mayo bilang senador. So guys, dito pa lang pinapakita na nila na ang magiging boto nila pagka sila na yung naging senator judges, no? O kaya sa tingin ko maski si Bong Revilla sa tingin ko kahit na walang kinalaman tong si Lani Mercado at saka itong si Jolo Revilla, ang talagang hindi boboto niya na guilty si Sara Duterte. Kung bagaman ia-acquit nila sa darating na pagbubukas o pagbabalik nila sa Senado sakaling manalo sila. So dito nakita natin na hindi nila kinakitaan na kung bagaman ginawang mali si Sara Duterte para nga ma-impeach o matanggal sa kanyang pwesto bilang isang government employee, lalo na second highest official sa ating bansa bilang Vice President. Hindi ko alam kung takot sila sa galit ng mga Iglesia ni Cristo, kaya yun ang boto nila, o kaya naman talagang sa konsyensya nila talaga malinis si Sara Duterte. So guys, ang sinasabi ko lang sa inyo, parang mali, masamang pangitain to. Kasi kung itong mga to makakapasok, kasi hanggat hindi naman natin nabibilang yung mga boto, di ba? Hindi naman talaga masasabi kung talo o panalo. Pero kung sa kasamaang palad manalo tong mga to, si Erwin Tulfo, si Camille Villar, tapos pati si Bong Revilla, talagang ma-acquit si Sara. Kaya guys, ang bawat boto nila mahalaga. 3 boto to na mag-a-acquit kay Sara Duterte. So, ibig sabihin, makakaligtas, mawawala ng saysay yung pagsasampa ng complaint para nga mapatalsik na sa paglilingkod sa bayan o sa bansa o kahit sa anong posisyon sa gobyerno si Sara Duterte. So, ang sinasabi ko guys, maging matalino, at alam na natin na yung boto nila na hindi sila bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Nagtra-translate yun na pag sila naging senador o kaya naman yung kamag-anak nila maging senador, ang boto nila ia-acquit nila si Sara Duterte. So guys, dapat ang layunin natin sa pagboto sa mga senador yung iboto natin kung sino yung sa tingin natin na boboto para nga talagang dinggin kung guilty o not guilty si Sara. Pero kailangan talaga ang boto guys, dahil nga yung evidence ng guilt niya napakalakas na isa siyang mandarambong. So ang iboto natin guys yung may bayag na iboboto bilang guilty si Sara Duterte, kasi tayo mamayan alam natin guilty si Sara Duterte. So lalo na sila, di ba, mas naaamoy nila kung ano yung ginawa na kamalian ni Sara Duterte sa kaban ng bayan, lalo na sa kanya confidential funds, na maraming fictitious names, Ayun guys, sinasabi ko lang, wag iboboto si Erwin Tulfo, wag iboboto si Camille Villar, at wag iboboto si Bong Revilla sa darating na halalan, Wag iboboto bilang mga senador yan. Gamitin ang boses ng tama. So ayun lang guys, dito na ako, and blessings everyone. Bye.